Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dor Mateo de la Cruz at napakaraming taon na po akong naglalaan ng aking serbisyo para sa pangangalaga ng kalusugan ng ating mga iginagalang na nakatatandang kababayan. Ngayon, nais ko pong buksan ang isang paksa na personal at madalas ay hindi hayagang napag-uusapan, ngunit napakahalaga para sa pagpapanatili ng ating kalusugan at pangkalahatang kaginhawaan, lalo na habang tinatahak natin ang mga susunod na kabanata ng ating buhay. Naisip nyo na po ba kung paano ang isang bagay na natural at personal tulad ng masturbasyon ay maaaring magbago ang kahulugan at epekto kapag tumuntong na tayo sa edad 70 pataas? Sa yugtong ito ng buhay, maraming nakatatandang kalalakihan ang muling natutuklasan ang kahalagahan ng intimasya, ginhawa at pisikal na paglaya. Mahalagang maunawaan na ang masturbasyon ay hindi lamang karaniwan, kundi maaari ring maging isang malusog na gawain kung gagawin sa tamang paraan. Ito'y maaaring makatulong sa pag-alis ng stress, makapagdulot ng mahimbing na tulog, makapagpabuti ng sirkulasyon, at sumuporta pa nga sa kalusugan ng prostate. Gayunpaman, iilan lamang sa ating mga senior ang nakakaalam na ang ilang mga gawi kaugnay ng pansariling kasiyahan ay maaaring tahimik na nakasisira sa kanilang kalusugan, enerhiya at maging sa kanilang mahabang buhay. Ang mga doktor ngayon ay nagbibigay babala hindi para manghiya o manakot, kundi para magbigay kaalaman, magpalakas loob, at magbigay proteksyon. Habang nagbabago ang katawan, dapat ding magbago ang paraan ng ating pangangalaga rito, kasama na ang ating mga pinakapersonal na gawain. Ngayon, ating aalamin ang 5 kritikal na pagkakamali sa masturbasyon na madalas gawin ng mga nakatatandang lalaki at ipapaliwanag kung bakit ito'y maaaring mas nakakasama kaysa nakakabuti ng hindi nila namamalayan. Ating tuklasin ang mga katotohanan ito ng may karunungan at dignidad, hindi panghuhusga. Bago po tayo magpatuloy, kung sa tingin ninyo ay makakatulong ang impormasyong ito, hinihikayat ko po kayong makilahok sa mga ganitong talakayan na sadyang para sa inyo. Kung nagustuhan ninyo ang ating pag-uusap, maaari po bang mag-iwan kayo ng numerong 1 sa comment section? Kung hindi naman, ang 0 po ay makakatulong sa akin upang mas maunawaan kung paano ko pa mapapabuti ang impormasyong ibinabahagi ko sa inyo. Unang pagkakamali: pagwawalang bahala sa mga bagong limitasyon ng katawan. Habang tumatanda ang mga lalaki, ang kanilang katawan ay dumaranas ng mga pagbabago na banayad, ngunit napakahalagang kilalanin. Paglampas ng edad 70, ang puso, mga daluyan ng dugo, sistema ng nerbiyos, at maging ang pagiging sensitibo ng balat ay iba na ang tugon kumpara noong mga nakaraang dekada. Nakalulungkot, maraming nakatatandang lalaki ang nagpapatuloy sa masturbasyon gamit ang parehong tindi-bilis o diin na kanilang nakasanayan noong kabataan nila, lingid sa kanilang kaalaman na ito'y maaaring magdulot na ng malaking strain sa kanilang katawan. Ang masyadong masigla o minadaling pansariling kasiyahan ay hindi lamang nakakapagod sa pisikal, kundi maaari ring humantong sa mga panandaliang sintomas tulad ng pagkahilo, mabilis na pagtibok ng puso o pamumulikat ng kalamnan. Ang mga reaksyong ito
ay maaaring mukhang hindi delikado, ngunit sa paglipas ng panahon, ang paulit-ulit na sobrang pagod habang nagmamasturbate ay maaaring makapagbigay diin sa cardiovascular system, lalo na sa mga may dati ng kondisyon tulad ng alta presyon, sakit sa puso o diabetes. Isang aspetong madalas makaligtaan ay kung gaano kasidhi nagtatrabaho ang mga kalamnan sa pelvic floor tuwing nararating ang sukdulan. Kapag labis na nagamit o napuwersa ang mga kalamnang ito, ay maaaring manigas at mapagod, na siya namang maaaring mauwi sa mga problema sa pag-ihi, pananakit sa singit, o maging kawalan ng kontrol sa pag-ihi, incontinence sa mas malalang kaso. Ipinapayo ng mga doktor sa mga nakatatandang lalaki na harapin ang bahaging ito ng kanilang buhay ng may mas malalim na paggalang at pangangalaga sa sarili. Ang masturbasyon ay hindi dapat pakiramdam na parang isang pagsubok sa kakayahan, kundi isang pagdiriwang ng sensasyon. Hindi na ito tungkol sa bilis, lakas o tindi. Ito'y tungkol sa pagre-relax, koneksyon sa iyong katawan at pagsuporta sa iyong kaginhawaan. Ang banayad na haplos, mas mabagal na ritmo, at isang payapang kapaligiran ay tunay na makapagpapataas ng kasiyahan habang pinoprotektahan ang iyong katawan mula sa pinsala. Ang malalim na paghinga habang ginagawa ito tamang postura, at kahit na ang pagpapahinga kung kinakailangan ay malaki ang maitutulong upang mabawasan ang panganib at mapaganda ang karanasan. Ang yugtong ito ng buhay ay nag-aalok ng isang makapangyarihang pagkakataon upang muling bigyang kahulugan ang kasiyahan. Ang pakikinig sa iyong katawan sa halip na labanan, ito ay hindi senyales ng kahinaan. Ito'y karunungan. Hindi ka nababawasan ng pagkalalaki dahil nagdahan-dahan ka. Sa katunayan, maaari kang makatuklas ng mas malalim na sensibilidad at kasiyahan kapag hinayaan mo ang iyong katawan na makaramdam ng lubusan at ligtas. Ang susi ay iwasan ang pagpilit sa sarili na makaramdam ng discomfort dahil lang sa iyon ang nakasanayan mo. Ang iyong katawan ay nakikipag-usap. Igalang mo ang sinasabi nito. Gayunpaman, ang pisikal na aspeto ay isang bahagi lamang ng kabuuan. Paano naman ang emosyonal at mental na aspeto ng gawaing ito? Ang susunod na pagkakamali ay madalas hindi napapansin, ngunit maaaring tahimik na binabago ang takbo ng iyong utak sa mga paraang ang nagbabawas ng saya, nagpapapurol sa tunay na intimasya, at nakakaapekto pa sa iyong memorya. Pag-usapan natin iyan. Ikalawang pagkakamali. Paggamit ng pornografiyang sobrang nakaka-stimulate sa utak. Sa ating digital na panahon, ngayon, ang pornografiya ay mas madaling ma-access, mas mabilis at mas nakaka-stimulate kaysa dati. Para sa mga nakababatang lalaki, ang utak ay sapat pa ang kakayahang makabawi mula sa madalas na visual overload. Ngunit para sa mga nakatatandang lalaki, lalo na sa mga lampas edad 70, ang ganitong uri ng sobrang stimulasyon ay maaaring tahimik na magsimulang baguhin kung paano tumutugon ang utak sa kasiyahan, intimasya at pagka-arouse. Maraming senior ang bumabaling sa internet pornography nang hindi namamalayan ang mga natatanging panganib nito sa yugtong ito ng buhay. Ang utak ng tao ay naglalabas ng dopamine,
ang kemikal ng kasiyahan bilang tugon sa sexual stimulation. Ngunit kapag ang stimulasyong ito ay masyadong nauulit sa pamamagitan ng sobrang nakaka-stimulate na nilalamang pornograpiko, ang utak ay umaangkop. Nagsisimula itong humingi ng mas matinding stimulasyon para sa parehong antas ng kasiyahan na lumilikha ng isang paikot-ikot na epekto ng diminishing returns. Sa paglipas ng panahon ito, ay maaaring humantong sa isang kondisyon na kilala bilang dopamine desensitization, kung saan ang mga tunay na karanasan sa buhay tulad ng intimasya sa kapareha, makabuluhang haplos o kahit na kaswal na pakikipag-usap ay hindi na nagdudulot ng parehong emosyonal na gantimpala. Ang dating nagbibigay kasiyahan ay maaaring magsimulang maging matabang, mapurol o nakakadismaya. Para sa mga nakatatandang lalaki ito ay maaaring partikular na makapinsala. Habang bumababa ang natural na antas ng hormone sa pagtanda, ang kakayahan ng utak na i-regulate ang emosyonal na pagtaas at pagbaba ay nagiging mas delikado. Ang pagbaha rito ng palagi ang artipisyal na sexual na imahe ay maaaring makagambala sa memorya, focus at mood. Ang ilang mga lalaki ay nag-uulat pa ng mas matinding pagkabalisa o pagiging irritable pagkatapos ng madalas na paggamit ng pornografiya, lalo na kung ginagamit ito upang makayanan ang damdamin ng kalungkutan, pagkabagot o lungkot. Ang maaaring pakiramdam na isang pribado at hindi nakapipinsalang gawi ay sa katotohanan ay dahan-dahang sumisira sa emosyonal na katatagan at talas ng pag-iisip. Inirerekomenda ng mga doktor at mga eksperto sa kalusugang pangkaisipan na palitan ang sobrang nakaka-stimulate na material ng mas banayad na mga alternatibo. Ang erotikong literatura, mas malumanay na visual content o simpleng muling pagkonekta sa imahinasyon ay maaaring magbigay ng stimulasyon nang hindi na o-overload ang reward system ng utak. Ang pagbabagong ito ay madalas na humahantong sa mas malalim, mas makabuluhang pansariling pagtuklas at nagbabawas ng pagkapagod sa isip na maaaring sumunod sa sobrang stimulasyon. Hindi ito tungkol sa pagsuko sa kasiyahan. Ito'y tungkol sa muling pag-angkin nito sa paraang nagpapahusay sa iyong pangkalahatang kalusugan sa halip na ubusin ito. Mayroon ding isang makapangyarihang emosyonal na bahagi ang pagkakamaling ito. Ang pornografiya, lalo na ang uri na idinisenyo para sa mas batang manonood, ay bihirang sumasalamin sa mga realidad o pagnanasa ng mga nakatatanda. Maaari itong lumikha ng isang disconnect sa pagitan ng nakikita ng isang lalaki at kung ano talaga ang kanyang kailangan o gusto na humahantong sa damdamin ng kakulangan o pagkabigo. Kapag ang mga imahe sa screen ni Manlikok ay hindi tumutugma sa totoong buhay, madaling maniwala na may mali sa iyo sa halip na mapagtanto na ang nilalaman ay hindi para sa iyong yugto ng buhay. Ang pagiging mapili at intensyonal sa kung ano ang iyong kinokonsumo ay maaaring lubos na mapabuti ang iyong pakiramdam tungkol sa iyong katawan, iyong mga pagnanasa at iyong kakayahang makaranas ng kasiyahan. Ang layunin ay hindi lamang stimulasyon. Ito'y kasiyahan, kapayapaan at koneksyon sa iyong sarili sa mas malalim na antas.
Ngunit ang stimulasyon ay hindi lamang ang tanging salik na mahalaga. May isa pang madalas na hindi napapansing panganib na nagsisimula sa kaibuturan ng katawan, isa na lalong karaniwan sa mga nakatatandang lalaki, at kapag binaliwala ay maaaring tahimik na humantong sa malubhang pangmatagalang pinsala. Ituon natin ang ating pansin diyan. Ikatlong pagkakamali, hindi pagbibigay pansin sa kalusugan ng prostate. Sa pagtuntong ng mga lalaki sa kanilang ika-70 taon at higit pa isang bahagi ng katawan ang nangangailangan ng masusing atensyon kaysa dati ang prostate. Ang maliit na glandulang ito na madalas hindi napapansin noong kabataan ay may mahalagang papel sa kalusugang reproduktibo at urinaryo. Gayunpaman, maraming nakatatandang lalaki ang nagpapatuloy sa kanilang mga sexual na gawain, kabilang ang masturbasyon, nang hindi inaakma sa mga pagbabagong nagaganap sa kanilang prostate. Ito ay maaaring humantong sa discomfort pamamaga at sa ilang mga kaso, mas malubhang kahihinatnan. Ang prostate ay natural na lumalaki habang tumatanda, isang kondisyon na kilala bilang benign prostatic hyperplasia o BPH. Ang pagbabagong ito ay maaaring magbigay presyon sa pantog, makaapekto sa daloy ng ihi, at humantong sa mga sintomas tulad ng madalas na pagnanasang umihihirap sa pagsisimula ng pag-ihi o kahit na naantalang tulog dahil sa madalas na pagpunta sa banyo sa gabi. Ngunit, ang hindi napagtatanto ng maraming nakatatandang lalaki ay ang agresibo o hindi tamang mga gawi sa masturbasyon tulad ng sobrang pagdiin paulit-ulit na pag-antala sa ejaculation o pagmamadali sa proseso ay maaaring lalong makairita sa prostate at sa pelvic region. Sa paglipas ng panahon ito ay maaaring mag-ambag sa chronic pelvic pain, mas matinding pamamaga, at sa mga bihiraang kaso ay maaaring makasagabal sa maagang pagtuklas ng mas malubhang kondisyon sa prostate. Ang ilang mga lalaki ay nagkakamali rin sa paniniwalang ang pagpigil sa ejaculation o pagpilit nito ay maaaring makapagpalakas ng kanilang stamina. Sa katotohanan, ito ay maaaring lumikha ng hindi kinakailangang tensyon sa mga kalamnan ng pelvic floor at sa mga nakapaligid na nerbiyos na nagdaragdag ng stress sa sensitibo ng lugar sa paligid ng prostate. Ang resulta ay hindi pinabuting performance, kundi mas matinding discomfort at mas matagal na recovery time pagkatapos. Ito ay lalong mapanganib para sa mga lalaking mayroon ng kondisyon tulad ng prostatitis o may kasaysayan ng urinary tract infections. Ipinapayo ng mga profesional sa kalusugan na harapin ng mga nakatatandang lalaki ang masturbasyon ng may pag-iingat, pasensya at buong kamalayan sa kung ano ang nararamdaman ng kanilang katawan, hindi kung paano nila iniisip na dapat itong tumugon. Ang banayad na haplos, sapat na oras para ma-arouse at kumpletong paglaya ng walang pagpilit ay mahalaga. Higit sa lahat, kung nakakaranas ka ng paulit-ulit na pananakit sa pelvic area, pagbabago sa likido, dugo sa similya o anumang pagkagambala sa iyong mga gawi sa pag-ihi, hindi mo dapat baliwalain ang mga senyales na ito. Maaaring hindi ito kagyat ngayon, ngunit maaaring senyales ito ng mas malalim na mga isyu na tahimik na umuusbong sa paglipas ng panahon.
Ang pangangalaga sa iyong prostate ay nangangahulugang paggalang dito. Ang masturbasyon ay maaari pa ring sumuporta sa kalusugan ng prostate sa pamamagitan ng paghikayat sa sirkulasyon at paglilinis ng lumang likido. Ngunit dapat itong gawin ng may bagong kaisipan, isa na nakaugat sa kamalayan, hindi lamang sa rutina. Ang iyong katawan ay hindi na tulad noong ikaw ay 30 anyos, ngunit ito ay malakas pa rin, may kakayahan at karapat-dapat sa wastong pangangalaga. Gayunpaman, habang mas madaling matukoy ang pisikal na pinsala, ang mga emosyonal na dahilan kung bakit ipinagpapatuloy ng mga lalaki ang ilang mga gawi ay madalas na mas malalim pa. At ang susunod na pagkakamali ay isa na maaaring umubos hindi lamang sa katawan, kundi pati na rin sa espiritu kung hahayaang hindi matugunan. Tingnan natin ito ng mas malapitan. Ika-4 na pagkakamali, masturbasyon. Dahil sa kalungkutan o stress, imbes na koneksyon. Sa mga huling yugto ng buhay, ang emosyonal na kaginhawaan ay nagiging kasing halaga ng pisikal na kalusugan, kung hindi man higit pa. Para sa maraming nakatatandang lalaki, lalo na sa mga namumuhay mag-isa o nakikipagbuno sa pagkawala ng kapareha, ang masturbasyon ay maaaring higit pa sa isang pisikal na gawain. Maaari itong maging isang paraan upang takasan ang katahimikan, punan ang mga emosyonal na puwang, o makayanan ang stress, dalamhati o damdamin ng pag-iisa. Bagamat walang masama sa paghahanap ng aliw sa sariling katawan, mayroong manipis na linya sa pagitan ng malusog na pangangalaga sa sarili at paggamit ng pisikal na paglaya upang takpan ang mga emosyonal na sugat. Kapag ang masturbasyon ay nagiging kapalit ng emosyonal na koneksyon, madalas nitong nawawala ang layunin bilang isang masaya at nakapagpapanumbalik lakas na karanasan. Sa halip, maaari itong mag-evolve sa isang gawi na itinutulak ng kalungkutan, rutina o pagkabalisa. Sa paglipas ng panahon, ito ay maaaring magpapurol sa emosyonal na gantimpala at humantong pa nga sa isang uri ng emosyonal na pamamanhid kung saan ang gawain ay nagiging mekanikal sa halip na makabuluhan. Ang ilang mga lalaki ay nag-uulat na mas lalo pa silang nalulungkot o nadidiskonekta pagkatapos, lalo na kapag ginagamit ito upang iwasan ang pagharap sa mahihirap na emosyon. Ang siklong ito ay maaaring tahimik na magpalalim sa damdamin ng kalungkutan na ginagawang mas mahirap humanap ng tunay na kasama, mga bagong kaibigan, o kahit na magaan na pakikisalamuha. Ang problema ay hindi ang gawain mismo. Ito ang motibo sa likod nito. Kapag itinutulak ng pagkabagot, pagkabigo, o kalungkutan ang masturbasyon, ay nagiging mas tungkol sa pag-iwas kaysa sa kasiyahan. Ang pansamantalang aliw na dulot nito ay mabilis na kumukupas, madalas na napapalitan ng nananatiling kawalan. Ang emosyonal na epektong ito ay hindi sapat na napag-uusapan sa mga nakatatandang lalaki na marami sa kanila ay lumaki sa mga henerasyon kung saan ang mga emosyonal na pangangailangan ay hindi hayagang tinatalakay o kinikilala. Ngunit ang katotohanan, ang emosyonal na pagkagutom ay hindi tunay na mapupunan ng pisikal na paglaya lamang. Sumasang-ayon ang mga doktor at therapist kapag napansin mo na bumabaling ka sa masturbasyon ng mas madalas
dahil sa gawi o emosyon kaysa sa pagnanasa. Ito ay isang senyales na sulit bigyang pansin. Tanungin mo ang iyong sarili, ginagawa ko ba ito dahil masaya ako o dahil ayaw kong maramdaman ang ibang bagay? Ang isang tanong na iyon ay maaaring magbukas ng pinto sa mas malalim na kamalayan. Minsan ang isang simpleng pagbabago sa rutina tulad ng paglalakad sa labas, isang tawag sa telepono sa isang kaibigan, o pagbabalik sa isang matagal nang nakalimutang libangan ay maaaring mag-alok ng koneksyon na tunay na hinahangad ng iyong puso. Ang layunin sa yugtong ito ng buhay ay hindi iwasan ang masturbasyon. Ito'y muling angkinin ito bilang isang bagay na nagpapatibay at malusog. Mahalaga ang iyong emosyonal na kalusugan at gayon din ang iyong pakiramdam ng koneksyon, maging iyon man ay sa iba o sa iyong sarili lamang. Huwag hayaang diktahan ng kalungkutan ang iyong relasyon sa iyong sariling katawan. Ang kasiyahan tulad ng pag-ibig ay hindi dapat pakiramdam na parang kapalit ng nawawala. Dapat itong pakiramdam na parang isang bagay na idinagdag sa kung ano ang buo na. Ngunit habang makapangyarihan ang mga emosyonal na motibo, may isa pang hamon na tahimik na pumapasok at nakakaapekto sa isip at katawan. Hindi ito tungkol sa kung ano ang iyong nararamdaman. Ito'y tungkol sa kung ano ang iyong inaasahan at kung paano maaaring tahimik na ninanakaw ng iyong mga alalahanin sa performance ang iyong kapayapaan. Suriin natin iyan. 5 pagkakamali, pagbabaliwala sa erectile dysfunction o performance anxiety. Habang tumatanda ang mga lalaki, karaniwan ang mga pagbabago sa sexual na paggana bagamat hindi palaging katanggap-tanggap. Maraming lalaking lampas edad 70 ang nakakaranas ng mga pagbabago sa kung paano tumutugon ang kanilang katawan. Ang mga erection ay maaaring hindi na gaanong matigas, mas matagal, bago marating o mas maikli ang itinatagal. Ito ay lubos na normal. Gayunpaman, napakaraming nakatatandang lalaki ang tumitingin sa mga pagbabagong ito bilang senyales ng kabiguan sa halip na resulta lamang ng pagtanda. Bilang tugon, nagsisimula silang gumamit ng masturbasyon bilang paraan upang subukan ang kanilang performance. Sa halip na tamasahin ang karanasan, nagiging focus nila kung makakamit o mapapanatili ba nila ang erection, kung masyado ba silang natatagalan o kung may mali ba sa kanila. Ang kaisipang ito ay maaaring tahimik na gawing isang kilos na itinutulak ng takot, pansariling panghuhusga at presyon ang isang malusog na gawain. Ang performance anxiety ay hindi lamang nakakaapekto sa sexual na kasiyahan. Nakakaapekto ito sa buong sistema ng nerbiyos. Kapag nagsimulang mag-alala ang isang lalaki habang nagmamasturbate ang kanyang katawan, ay tumutugon sa pamamagitan ng paglalabas ng cortisol, ang stress hormone. Ang cortisol at arousal ay magkalaban. Kung mas maraming pagkabalisa ang naroroon, mas nagiging mahirap para sa katawan na mag-relax at tumugon ng natural. Ang nagsisimula bilang isang maliit na alalahanin ay maaaring mabilis na maging isang paulit-ulit na issue na lumilikha ng isang paikot-ikot na pagkabigo at disappointment na lumalalim sa paglipas ng panahon. Maraming lalaki ang hindi namamalayan
na ang siklong ito ay hindi lamang psikolohikal, ito rin ay malalim na pisikal. Ang pagbabalewala sa erectile dysfunction o pagpapabaya ritong tahimik na nadiktahan ang iyong emosyonal na estado ay isa sa mga pinakamapinsalang pattern na maaaring kahulugan ng isang nakatatandang lalaki. Sa halip na tanggapin ang mga pagbabago at umangkop ng may biyaya, marami ang pinipiling magdusa sa katahimikan, masyadong nahihiya o napapahiya na makipag-usap sa kanilang doktor o kahit na aminin ito sa kanilang sarili. Ngunit ang katotohanan, ang mga pagbabagong ito ay hindi isang hatol sa iyong pagkalalaki. Ito'y simpleng biyolohiya na ginagawa ang dapat nitong gawin. At ang magandang balita ay may mga paraan upang suportahan ang sexual na kalusugan nang hindi nahuhulog sa kahihiyan o stress. Ang muling pagbibigay kahulugan sa masturbasyon bilang isang gawain ng pangangalaga sa sarili sa halip na isang pagsubok sa performance ay susi. Hindi ito tungkol sa kung gaano katagal o gaano katigas. Ito'y tungkol sa kung ano ang iyong nararamdaman. Ito'y tungkol sa muling pag-angkin ng ginhawa sa iyong sariling katawan nang walang panghuhusga. Kapag nangyari ang pagbabagong ito, nawawala ang presyon at ang katawan ay madalas na mas malayang tumutugon. At kapag may mga alalahanin na higit pa sa stress tulad ng paulit-ulit na hirap sa ereksyon o pagbabago sa sexual na likido, hindi kahinaan ang humingi ng tulong. Sa katunayan, ito ay isa sa mga pinakamakapangyarihang bagay na maaari mong gawin para sa iyong kalusugan, iyong kumpiyansa, at iyong kapayapaan ng isip. Hindi performance ang nagbibigay kahulugan sa isang lalaki. Ang presensya ang mahalaga. Koneksyon, ginhawa at katapatan sa iyong sarili ang pinakamahalaga. Habang lumilipas ang mga taon, maaaring tumatanda ang iyong katawan, ngunit ang iyong kakayahang makaramdam, makaranas ng saya, at maging payapa sa kung sino ka ay nananatiling buhay na buhay. Ngayong natalakay na natin ang 5 pinakakaraniwang pagkakamali sa masturbasyon na ginagawa ng mga nakatatandang lalaki, isang mahalagang tanong ang nananatili. Anong mga praktikal na hakbang ang maaari mong gawin ngayon upang muling angkinin ang malusog, masaya at ligtas na mga sexual na gawi na tunay na sumusuporta sa iyong kaginhawaan? Sagutin natin iyan. Panghuling kaisipan, karunungan sa sexualidad. Pagkatapos ng edad, dumarating ang panahon sa buhay kung kailan ang kasiyahan ay nagkakaroon ng mas malalim na kahulugan, hindi lamang pisikal, kundi emosyonal maging espiritual. Pagkatapos ng edad 70, hindi na ito tungkol sa performance o pagpapatunay ng anuman. Ito'y tungkol sa pagbibigay pugay sa katawan na nagdala sa iyo hanggang dito pakikinig sa karunungan nito at pagyakap sa haplos ng may pag-iingat at intensyon. Karapat-dapat ka sa kalayaang ito. Karapat-dapat ka sa kapayapaan. Ang masturbasyon, kapag ginagabayan ng kamalayan at paggalang sa sarili, ay maaari pa ring maging isang magandang bahagi ng iyong buhay. Hindi minadali, hindi hinuhusgahan, basta't totoo, tapat at sa iyo. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugang pagbitiw sa intimasya. Nangangahulugan ito ng muling pagbibigay kahulugan dito ng may biyaya. Ang mga aral na ito
ay nilalayong magbigay inspirasyon sa iyo upang mamuhay ng lubusan at totoo. Bilang inyong doktor, ang pinakamahalagang aral sa buhay na maibabahagi ko ay ito: ang pagyakap sa pagbabago ng may pangunawa at pagmamalasakit sa sarili, ang pundasyon ng isang kasiyasiyang pagtanda. Ang iyong katawan at mga pangangailangan ay magbabago at iyan ay lubos na natural. Ang susi ay makinig, umangkop, at laging unahin ang iyong kaginhawaan, kapwa pisikal at emosyonal ng may kabaitan sa iyong sarili. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Maglaan po ng ilang sandali upang pagnilayan at ibahagi ang isang bagay na natutunan ninyo ngayon na plano ninyong isabuhay. Ang inyong mga pananaw ay maaaring makatulong sa iba pa sa paglalakbay na ito. Pakiusap kung naging mahalaga sa inyo ang talakayang ito, mag-iwan po ng komento, marahil ay may numerong 1 upang ipaalam sa akin. Kung hindi naman ito ang inyong hinahanap, ang 0 ay makakatulong din bilang feedback. Huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe para sa iba pang talakayan tungkol sa kalusugan na angkop para sa inyo, at pakishare na rin po ito sa inyong mga kamag-anak o kaibigan na maaaring makinabang. Salamat po sa inyong oras at naway mamuhay tayo ng lubos at ayon sa ating sariling kagustuhan.